Bakit nga ba natuwa ang may-ari ng Ferrari na ito nang banggain ng isang kotse? Alam mo bang ang Ferrari na ito ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa merkado? Nagkakahalaga lang naman ito ng 20 milyon pesos. What? Alam mo bang sa halagang ito, pwede ka nang bumili ng 10 Toyota Hilux? O kaya ay magpatayo ng iyong magarang mansyon. Kaya naman napaka-unusual na sa halip na magalit abay mas natuwa pa ang may-ari ng Ferrari ito nang ito ay mabangga. What? Ang may-ari ng Ferrari ay si Mark Pinos, isang batang milyonaryo na may-ari ng isang dropshipping business. And this is the day na nabangga ang aking Ferrari. Pagdating ko sa restaurant, ikukwento ko sa inyo. Sa U-turn, sinalubong ako. Saan? Saan yung tama? Okay. Okay, kaya naman pala. Hindi naman siya, Hindi naman halata. hindi naman sir. Okay. Kaya naman, ayun natatanggal na sir. Ah! Yung rap lang din. Sa baba din, yung wrap lang. Hindi yan wrap. Carbon fiber na yan. So here's the story. Galing akong office, so papunta ako sa wife ko ngayon. And then there was this U-turn slot. Nakapasok na yung nguso ng kotse ko sa kabilang kalsada. Pero traffic, so hindi tayo gumagalaw. Then nagulat ako, this Wigo na nasa harapan ko, imagine na nakatigil ako. Out of nowhere, bigla niyang nilapit yung kotse sa nguso ng Ferrari. Then habang nakatigil ako, next thing I know, nakasampa na yung Wigo sa Ferrari. Again, just try to imagine, may nakasampang Wigo sa harapan ng sasakyan ko. For sure, you will be terrified. So dahil tao lang din, nagalit, nainis, at that moment, gusto ko sumigaw. And out of nowhere, bumaba yung owner ng Wigo. Habang umuulan. Pumunta siya sa window ko, then dito na dumating yung point na I was humbled. Once again, experience ko na naman si Lord. She was very sorry, nag-apologize siya, then out of nowhere, pinakita niya yung ID niya. And she told me, kaya niya ako nabangga, it's because she's a cancer patient. Kaya daw siya nabangga, oh my gosh, naiyak ako ah. Kaya daw siya nabangga kasi iniisip niya yung mga pambayad ng bills niya, pambayad ng mga expenses niya sa ospital, kaya daw hindi niya ako napansin. So, dahil umuulan, sabi ko sa kanya, go back to your car, pag-iisipan ko. Alam mo, noong time na yon, the enemy is telling me a lot of things, a lot of lies, na pagbayarin mo siya, malaki magagastos mo sa kotse, malaki damage, walang excuse, di ka kasi nag-iingat. Pero on the other side, as a Christian, I also felt God. I also felt Jesus. So while it was raining, bumaba ako, sobrang daming kotse, actually nagbibideo na yung maraming tao doon. Sobrang hesitant ako bumaba kasi syempre gabi na, tapos ulan, traffic, pero binaba ko siya, pinuntahan ko siya sa door side niya. Then I told her, experience mo na ba si Jesus? Alam mo, this is the day na ma-experience mo ang grace ni Lord, ang miracle ni Lord. For 1 minute, I prayed for her. I won't go to the details kung ano yung sinabi ko sa kanya. Basta I prayed for her for 1 minute habang nasa window niya, habang umuulan. But the last thing that I said na naalala ko lang is whatever you are going through, don't lose faith and put your faith or anchor everything that you are experiencing kay God, kay Jesus. Then sumakay ako ng kotse ko, then we part ways. So ito yung tatlong moral of the story na nakuha ko kanina. One is kotse lang yon. Papalitan naman ng sticker, then after that gawa niya. Pero feeling ko yung damage sa heart niya kung pinagbayad ko siya nung araw na yon or kanina, feeling ko hindi yun mababayaran ng kahit anong pera. At kung merong isang rason kung ba't hindi ko rin siya pinagbayad, well, dati namang wala yung Ferrari na yun eh. Galing naman yan kay Lord. And I also realize na if that car ang magiging rason para maging masamang tao ako, wag na lang. Second, when you are experiencing anger, galit, I am telling you, it's not from God.
God is pure, God is loving. At never niyang ipaparamdam sa heart mo or sa isip mo na gumanti ka or mainis ka sa isang tao. That's why nung na-identify ko na kanina na it's not from God, ako pa yung nag-apologize sa Kanya. Kahit wala naman akong technically kasalanan. At pangatlo, let's always forgive. Kasi life's too short para magbabad tayo sa mga bagay na hindi naman natin dapat binababaran. Imagine kung pinapulis ko pa yon, pina-enforcer ko pa, pina-investigate ko pa, it would take us 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 week, 4 weeks. Kung di niya pa ako binayaran, baka magkademandahan pa kami. Can you imagine that? Pero kanina, grabe yung grace ni Lord. Hindi niya naman deserve kasi binangga niya ako. Pero nagkapatawaran kami at sinabi ko today may experience mo yung grace ni Lord kahit di mo deserve, pero ibibigay ko sa'yo. Dahil sabi sa akin ni Lord. And after that, life goes on. Bukas, papagawa ko yung kotse. The next day, maybe okay na siya. Then we can both live throughout our lives. Sorry, mali na naman yung grammar ko. Kaya message ko sa lahat ng mga nanonood, when you are with God, when you are with Jesus, you will experience peace beyond your imagination. And at the end of the day, everything in this world is temporary. So why waste your time? Diba? So yun lang. Anyway, sa lahat ng mga followers ko, I love you guys. Bye!